ko ang proteksyon ng bahay. Hindi ko na kaya. Dapat iniisip natin kung bakit sila biglang dumating. Di ba kayo nagtataka? Biglaan na lang sila sumalakay dito kahit wala pang kabilugan ng buwan. Dahil gusto ko makita na pagmasdan nyo ang totoong anyo namin habang kinakain namin kay lahat. Nakarinig na ba kayo tungkol sa baryong nakipagkasundo sa mga aswang? Marahil bago lang ito sa inyong pandinig. O pwede ring madalas nyo nang napapakinggan ang mga ganitong kasunduan ng mga tao sa mga kampon ng kadiliman dito sa mga channel ni Miss Clar. Ang masasabi ko lang, iba-iba ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Ang iba, ginagawa para magkaroon ng kapangyarihan. Minsan, gusto nila ng walang hanggang buhay. At ang iba ay sadyang masama ang intensyon. Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang kabaliktaran. Sabi nga nila, ang daan papuntang impyerno ay kadalasang gawa sa mabuting mga hangarin. Ako po si Noel. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Papa, natatakot po ako. Anak, huwag ka maingay. Dana, huwag ka na umiyak. Pero si Mama nasa na po siya? Den. Naiwan na po natin siya. Huwag ka maingay. Sandali lang, anak. Pakiusap, huwag ka maingay. Tinakpan ko ang bibig ng bata at tinahak pa namin ang paloob ng kakahuyan. Madulas dahil sa ulan at madilim dahil hating gabi. Mahirap dahil buhat ko ang aking anak kanina pa, pero kailangan. Humihikbi siya noon sa takot. Bulag si Denden kaya puro kaguluhan at sigawan lang ang naririnig niya bago ko siya hablutin at tinakbo papunta sa gubat. Nagkahiwa-hiwalay pa kami ng mama niya kaya naman nanginginig ito sa kaba kanina pa. Tumakas kami sa bahay ng pinunong babaylan dahil sinalakay ng mga aswang ang bahay nito at nasa peligro ang mga buhay naming lahat sa aming munting baryo. Anak, nandito na tayo. Pasensya na. Pinatahan ka pa ni Papa kanina kasi pakiramdam ko may sumusunod sa atin eh. Mga aswang ba yun, Papa? Oo, anak. Mga aswang nga yun. O ano, ayos ka lang ba dyan? Nasaktan ka ba? Okay lang po ako. Pero nasan po si Mama? Hindi ko alam din eh. Pero magtiwala na lang tayo kay Grace. Makakasunod siya sa atin dito. Sandali lang ha. Iupo lang kita dito. Kailangan ko gumawa ng apoy kasi basang-basa tayo. Hindi ako lalayo sa'yo. Nandito lang din ako sa bungad ng kuweba ha. Huwag ka mag-alala. Nakakubli kami sa maliit na kuweba sa loob ng kagubatan. Nadiskubre namin ito ni Grace dati at ginagawa naming taguan sa mga mababangis na hayop. Sa pagkakataong ito, mabangis din ang tinataguan namin. Mga mababangis na aswang. Mga buso ang tawag sa kanila dito sa amin sa Mindanao. Mga nilalang ng kadiliman na kumakain ng laman at nagpapadala ng mga sakit upang patayin ang mga tao. Maraming uri ng buso dito. Tagamaling na aswang ang umatake kanina. Kinaugaliang mag-alay sa kanila sa pagtatangkang pigilan sila sa pag-atake sa amin. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, bigla silang sumalakay ng hindi oras. Papa, may paparating. Pumasok ka sa loob, anak. Diyan ka lang. Kahit anong mangyari huwag kang tatakbo. Pero malapit na, Papa. Paano mo naman nasabi? Wala naman ako naririnig o nakikita. Masyadong madilim dito. Basta, Denden, magtago ka muna. Sige. Diyan ka lang ha. Huwag kang lalabas sa kuweba.
Matapos masigurado ang bata sa looban, lumapit ako sa bungad ng kuweba. Inangat ko ang bolo ko, pero wala naman akong makitang kalaban. Naghintay pa rin ako, handa para umatake kung sakali man. At lumipas ang ilang minuto, babalik na sana ako sa loob ng kuweba nang biglang may mga kakaibang tunog sa kakuhyan. Hindi ko mapigilan ng mapahinga ng maluwag nang makita ang mukha ng aking asawa sa halamanan. Nakabuntot sa kanya ang aming aso na si Rambo. Niyakap ko siya ng mahigpit pati na rin ang aso namin sa tuwa. Grace! Akala ko natuntun na kami na aswang. Diyos ko, ikaw lang pala. At ligtas si Rambo. Ano ba nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Noel. Nagawa ko pang iligtas si Rambo. Pero may mga nasawi sa baryo. At biglaan ang lahat. Hindi ko nga inaakalang mangyayari to eh. Mula pa sa mga ninuno namin ang usapang to sa pagitan ng mga aswang. Kahit kailan hindi pa sila lumihis sa kasunduan. Pero bakit ngayon pa? Hindi ko na talaga alam ang nangyari. Yun na nga rin yung hindi ko maintindihan eh. Bakit biglang ganito? Hindi talaga dapat pagkatiwalaan yung mga aswang na yan. Matagal ko nang sinasabi na hindi dapat sumunod sa kanilang patakaran. Dahil anumang oras, hawak nila yung kapalaran natin. Pero Noel, yun ang kinagawian sa lugar natin. Kahit gustuhin ko man, hindi ko na maiiba ang usapan nila. Hindi mo ba nakikita? Yun na nga yung ginawa nila ngayong gabi. Gaano pa karaming tao yung kailangan mamatay para lumaban tayo? Teka lang naman, Grace! Mama! Anak! Mabuti naman at ligtas kayo. Hindi kami nasundan pero mahirap magbaka sakali. Iiwanan ko si Rambo sa inyo, ha? Kailangan ko nang bumalik. Babalik? Teka lang naman, Grace. Ba't ka babalik pa sa gulo? Masyadong mapanganib doon. Alam kong may katungkulan ka bilang babaylan para protektahan yung baryo natin. Pero delikado masyado. Hindi ako papayag. Kailangan ng tulong ni Kaising, Noel. Para kasing hindi gumana ang mga alay. At kailangan naming malaman kung bakit. Hindi namin sila aatakihin. Pero kailangan naming maintindihan ang mga nangyayari. Yun na nga eh. Alam naman natin pa iba-iba yung mga aswang na tagamaling. Isang buwan, mabait sila sa atin pero nung mga sumunod, kumakain na sila ng laman ng tao. Nagagawa pa silang pigilan ng pag-aalay. Pero bakit biglang ganito? Nakita mo naman bigla silang umatake kahit maayos naman yung alay, di ba? Kaya ang ibig sabihin lang nun, hindi na sila mapipigilan ngayon. Bakit mo pa ilalagay sarili mo sa kapahamakan? Oh, paano gagawin natin kung hindi natin sila kukomprontahin? Magtatago na lang tayo dito sa kuweba ng isang buong buwan ulit? Hanggang maging mapayapa na ulit ang lahat? Yun ba yung gusto mo, Noel? Oo, kung kinakailangan. Ayoko makapagtalo sa'yo, Grace. Pero gusto ko lang naman yung maging ligtas yung pamilya natin. Noel naman, gusto ko din naman yon. Pero hindi lang sa pamilya natin ang katungkulan ko. Ang buong baryo natin ang iniisip ko. Ano ba? Hindi ka ba natatakot para sa anak natin, Grace? Grace, bulag si Denden. Mahihirapan siya dito. Siyempre naman alam ko yun, Noel. Kaya nga gusto kong gawan ng paraan. Gagawin ko to para sa kanya. Para maging ligtas na ulit sa baryo natin. O siya, sige. Ako na lang. Ako na lang sasama kay Kaising. Ako na, kayo ni Denden, maiwan na lang dito. Isasama ko na lang si Rambo. Hindi ba takot yung mga tagamaling sa mga aso? Alam kong gusto mo kaming protektahan pero hindi pwede. Mas maraming kaalaman ng mga babaylan. Mali ka nga eh. Hindi mga tagamaling ang takot sa aso. Mga tigbanwa yun. Ha? Alam ko basta may aswang na takot sa aso. Yun na nga eh. Mahirap magkamali sa ganitong sitwasyon, Noel. Pwedeng buhay ang maging kapalit. Mag-iingat ako, pangako. Kailangan ko lang talagang gawin to. At kasama ko naman si Kaising at ibang babaylan. Ikaw na ang bahala. O sige na. Pero bumalik ka kagad, Grace, ha? Hindi namin kakayanin kapag may nangyari sa'yo. Baka ubusin ko lahat yung aswang na yan. Ay nako, kung pwede lang talaga, Noel, para matapos na tong kalbaryo natin sa kanila. Mama, aalis ka na naman ba? Huwag na po, please, Mama. Denden, anak, kailangan ko lang gawin to. Babalik ako agad, pangako. Hindi, Mama. May nakita ako. May
nakita talaga ako. Huwag ka nang umalis. Patuloy ang pagmamakaawa ng bata pero niyakap na lang siya ni Grace. Wala na rin akong magawa kundi magtiwala na kakayanin ni Grace ang lahat dahil malakas at magaling naman itong babaylan. At maliban doon, kasama pa niya ang pinunong babaylan. Maya-maya pa, nakita kong binubulungan na ni Grace si Denden. Hindi na bago ang ganitong eksena. Kamakailan nga lang, napapansin kong meron silang mga pag-uusap na ganito dahil tila ba matatakutin at laging kabado ang bata. Hindi ko maitatanggi na mas malapit ang mag-ina dahil hindi ko masyadong alam kung paano i-handle ang sitwasyon ng bulag kong anak. Isa lang ang pakiusap ko sa iyo, Noel. Alam kong maalaga ka naman kay Denden. Gagawin mo ang lahat para sa kanya. Pero sa pagkakataong to, kailangang doblehin mo ang pag-aalaga. Yung bantay sarado talaga. Ingatan mo ang bata, ha? At pakikinggan mo ang mga sinasabi niya kahit na hindi mo maintindihan at kakaiba yun. Oo naman, Grace. Makakaasa ka. Pero ano ba nangyayari? Bakit ba ganun? Especially si Denden, Noel. Hindi ko patiyak ang lahat. At yun nga yung inaalam ko ngayon. Pero may mga nalalaman siyang hindi maipaliwanag at mahirap ikatwiran. Basta, kailangan mo siyang paniwalaan sa mga sinasabi niya. Mangako ka sa akin, ha? Oo, Grace. Gagawin ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa maipapaliwanag ng maayos ngayon eh. Kailangan ko pa ng pruweba para mapatunayan ang suspecha ko. Pero malakas talaga ang kutob ko. May kakaiba sa anak natin. Basta't kausapin mo si Denden, ha? At magtiwala ka lang sa kanya. Diyos ko, Noel. Baka matuntun kayo dito. Kailangan ko nang umalis. Tandaan mo, protektahan mo si Denden. Huwag kayong aalis dito hanggang hindi kayo sinusundo ni Mang Felipe. Siya lang ang makakatiyak na ligtas na bumalik sa baryo. Matapos magbilin ay umalis na agad ang aking misis. Iniwan niya sa amin si Rambo at sinubukan kong patulugin si Denden pero nahirapan siyang pumirme. Ako man ay balisa kaya naiintindihan ko ang mababaw niyang tulog. Mama! Mama! Huwag! Huwag! Anak? Anak, gising! Tama na! Huwag niyo pong sasaktan Den? si Mama! Denden, gising! Denden! Papa! Papa, parang may darating! Ha? O ano yun, anak? Doon ba? Agad akong bumangon at tiningnan ang sinasabi ng bata. Hindi pangkaraniwan ito dahil walang paningin si Denden, kaya hindi niya ugali ang magturo. Pero sa pagkakataong ito, nakaturo ang mga daliri niya sa bunganga ng kuweba. Nilabas ko ang bolo ko para atakihin kung may aswang na nakatunton sa amin. Pero hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ako ng bata dahil wala namang bumungad sa akin. Si Rambo ang pinagmasdan ko dahil mauuna ang aso kung may maririnig man itong papalapit. Pero tahimik lang ito. Anak, baka naman nananaginip ka lang kanina. Akala mo dito yon pero bangungot lang yun, anak. Bumalik ka na lang ulit sa pagtulog. Hindi po, Papa. May darating talaga. Ganun ba? O siya, sige. Abangan ko pa rin naman. Basta magpahinga ka muna dyan. Bumalik nga sa pagkakahiga si Denden pero ramdam ko ang pagkabahala niya. Lumipas ang 1 oras at nakita kong biglang bumangon si Rambo. Napabalikwas naman ako nang magsimulang ngumurog ang aso. Hinanda ko ang sarili ko. Nakita ko ito sa gilid ng aking mata. Tumaas ang mga balahibo ko at ito ang kauna-unahang beses na nakakita ako ng aswang. Nauna kong naaninag ang maputla nitong balat kaya agad akong sumalakay. Nang makitang natimbog ko na ang aswang, nilabas nito ang kanyang matalas na pangil. Umumang ang tigbanwa na kakagatin ako at nakaiwas ako. Tinara ko naman ang bolo sa kanya. Tumakbo siya sa takot at susundan ko sana. Pero naisip kong hindi dapat maiwanan si Denden
dahil maaaring atakihin siya pag wala ako. At pagbalik ko sa kuweba, may gumagalaw sa mga halamanan. Agad ko itong sinunggaban pero bago itarak ang bolo sa leeg niya, nagpumiglas at nagsalita ang lalaki. Sandali lang, Noel. Ako ito, wag mo ako sasaktan. Mang Felipe, bakit ganyan naman kasi yung bungad nyo dito? May tigbanwa nga dito kanina eh. Hindi kasi ako sigurado kung kayo ba yung nagtatago dyan o mga aswang. Heto nga meron ako nakasalubong kaya napasabak ako. Diyos ko, punong-puno ho kayo ng sugat. Yun yata yung sumalakay dito kanina eh. May sugat na ba siya nung inatake kayo? Meron nga. Napatay ko siya pero napuruhan niya yung aking paa. Hindi naman ho ba kayo nakagat? Ayos lang ako, Noel. Sumama kayo sa akin para makabalik na sa baryo. Pinapasundo kayo sa akin ni Ising. Ika-Ising ho? Si Grace ho, nakabalik na po ba siya? Mabigat ang katahimikang itinugon niya sa akin. Hindi siya makatingin sa aking mga mata. Hindi maganda ang ibig sabihin nito, kaya nagmadali kami pabalik sa baryo. Nang makarating sa bahay ni Ka-Ising ay sinalubong ako ng pinunong babaylan. Puno siya ng sugat at hirap maglakad. Mukhang may pinagdaanan din ang matanda. Nanginginig ako sa kaba at nang makita ko ang mukha ng matanda, bumaliktad ang tiyan ko. Hindi ugaling umiyak ni Ka-Ising. Kaya nang makita ko ang luha niya, alam kong hindi magandang balita ang dala nito. Napaupo na lang ako sa sahig. Nanlata ako dahil may ideya na ako. Ka-Ising, nasan po si Grace? Nasaan yung asawa ko? Noel, pasensya ka na. Nasaan ho siya? Sandali lang, sabi niya babalik siya eh. Nasaan si Grace, Ka-Ising? Iho, kinalulungkot kong sabihin. Pero ako na lang ang nakabalik matapos naming habulin ng mga taga-maling. Hindi ako naniniwala. Nasaan si Grace? Grace, ilabas niyo siya! Hindi ba patay yung asawa ko? Minahon ka, Noel. Alam kong nakakabigla pero ginawa ko ang lahat. Hindi ho. Sabi niya babalik siya kaagad. Kaysa kung kasama kanya kanina, pinunong babaylan pa. Pero ano nangyari? Sabi niya mag-iingat siya. Hindi. Okay lang si Grace. Babalik siya. Naniniwala ako. Iho, inaamin kong kasalanan ko ito. Akala ko madadala pa sa usapan. Pero hindi. Hindi ko malaman kung bakit. Pero ayaw talaga nilang magpakita. Dati naman ay normal pa ang anyo nila. Maayos ang lahat. May nangyari at ngayon hindi na sila makita pero umaatake na lang sila. Kaya nga ho Bakit pa ho kayo sumugod sa kanila kung gano'n na nga? Wala nang ibang pagkakataon, Noel. Kinailangan namin silang habulin dahil hindi na natin ulit malalaman kung kailan sila matatagpuan. Sinubukan namin ang lahat pero walang epekto ang kaalaman namin. Akala ko sa pamamagitan ng pinagsanib naming puwersa mapapalabas namin ang totoong kaanyuan nila. Pero hindi. Inulit lang nila ang nangyari dito sa baryo. Diyos ko, inisa-isa nila kayo sinaktan at pinahirapan? Ni hindi man lang nga namin sila makita. Ganon ang kapangyarihan nila. Wala kaming kalaban-laban at wala silang awa. Nakita ko ang mga kasamahan namin. Naghirap sila ng husto bago... Pinatay ho silang lahat? Oo, Noel. At si Grace, hindi ko man siya nakitang nalagutan ng hininga, pero lubha siyang nasaktan. Yun ang sigurado ako. Dahil duguan na siya at hila-hila ng mga kamay na hindi ko makita. Pero namataan ko na hinahatak siya ng mga aswang. Sinubukan ko siyang iligtas, pero huli na talaga ako. Minabuti ko nang bumalik para balaan kayo. Balaan? Balaan ho na ano? Nakailangan na nating umalis dito. Kailangang makausap na ang mga kabaryo natin dahil lilikas na tayo. Hindi na tayo ligtas dito.
Ising, napag-usapan na natin ito. Gustuhin man natin. Wala namang kalalagyan ng mga kabaryo natin. Saan tayo lilipat? Nandito yung kabuhayan natin. Hindi nyo naiintindihan, Felipe. Nakita ko kung paano naghirap ang mga babaylan. Ang mga itinuturing na may laban sa mga aswang. Ganon-ganon lang yun. At hindi kakayanin ng mga kabaryo natin kung aatake sila ulit. Paano kung magdoble na lang tayo ng alay? Gagana kaya yun? Umalis na lang yung gusto umalis. Pero yung gustong manatili, ituloy na lang yung tradisyon. Imposible naman na bigla na lang silang bibito mula sa usapan, di ba? Pero nangyari na ho yun, Mang Felipe. Tingnan mo naman marami ang nabiktima. At yung mga babaylan pa yung naubos. Paano kaya kung triple na lang kaya natin yung alay? Ibigay na natin yung lahat. Hindi mo naiintindihan. Yun na nga ang pagkakamali ko. Umasa pa ako nang maayos silang kausap katulad ng dati. Pero hindi na, Felipe. Wala na silang awa. Ayaw pumayag ni Kaising. Nagsimula nang magtalo ang mag-asawa. Pero isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong hanapin si Grace. Nakita ko ang mga kagamitan ni Kaising sa isang sulok at hinata ko si Denden patungo dito. Hindi ko mawari ang dapat kong gawin. Basta't kailangan ko lang mahanap ang asawa ko sa kahit anong paraan. Dinampot ko ang tawas at hindi ko maalala kung paano at kung anong proseso. Pero determinado akong itawas si Grace para malaman kung nasaan siya. Papa? Papa, ano pong nangyayari? Nasaan na po si Mama? Hahanapin ko siya, anak. Hahanapin ko ang mama mo. Hindi ko lang alam kung paano gamitin to. Lintik na yan. Sana nakinig ako kay Grace nung tinuro niya sa akin to kung paano magtawas. Nasaktan po si Mama, alam ko. Ramdam ko po yun. At hindi siya okay, Papa. Hindi, anak. Okay lang siya. Okay lang si Grace. Susunduin ko siya. Kailangan ko lang talaga malaman kung nasaan siya at paano ito gagawin. Aray! Buwisit na kandila to. Ito ba yun? Bakit iba yung kulay ng kandila? Naku naman. Anong ginagawa mo, Noel? Bitawan mo nga ang kagamitan ko. Kaising, tulungan niyo po ako mahanap si Grace. Tawasin po natin siya. Parang awa niyo na hanapin natin siya. Pero iho, baka huli na ang lahat. Wala akong pakialam. Kailangan kong makita si Grace. Kung ayaw niyo ako yung gagawa. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Huwag kang magmarunong, iho. Alam ko namang aligaga ka ngayon pero makinig ka sa akin. Masyadong mapanganib kung lalabas ka ngayon. Paano naman yung asawa ko? Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya ngayon. Kung ayaw niyong tumulong, ako na lang gagawa ng paraan. Denden, dito ka lang anak. Hahanapin ko lang ang mama mo. Huwag kang aalis dito Kaising, kayo po munang bahala sa kanya. Walang nakapigil sa akin at nagtungo nga ako sa kakahuyan. Sinundan ako ni Rambo at 2 uri ng buso ang meron dito sa amin. Mga tigbanwa ang naghahari dito dahil sa marami sila. Pero mas kinatatakutan ang mga tagamaling dahil mahirap silang makita at mas matalino sa tigbanwa. Paiba-iba din ang kanilang pakikitungo sa mga tao. Depende sa kabilugan ng buwan kung magiging mabait sila at magpapakita bilang normal na tao o hindi. Sa isang buwan, maaaring binibiyayaan nila kami ng magagandang ani. Pero sa susunod, nagiging aswang sila at kinakain ang mga tao kung hindi makakapagbigay ng alay. Iyo, sandali lang. Mabutit naabutan kita. Makinig ka sa akin. Delikado kung mag-isa ka sa kagubatan. Huwag kang magpadalos-dalos. Mang Felipe, sana maintindihan nyo. Kailangan ko iligtas yung asawa ko. Baka naghihingalo na siya sa mga oras na to at kailangan niya yung tulong ko. Walang garantiya na buhay pa siya. Dahil galing ka rin kay Ising. Malupit ang aswang na tagamaling kapag umaatake at hindi nagtitira ng taong buhay. Oo, alam ko yun. Pero kinakain na ako ng konsensya ko na hinayaan ko lang si Grace kagabi.
Tapos ngayon, wala din akong ginagawa. Anong klaseng lalaki ang hinahayaan lang yung misis niya sa peligro? Kailangan kong kumilos bilang asawa niya. O sige na ho, naubos na yung oras ko. Maiwan ko na kayo dyan. Nagmadali ako paloob ng kakahuyan. Pero hindi nagtagal, rinig ko ang mga yabag ni Mang Felipe. Sumunod siya sa akin, kaso biglang huminto si Rambo. Tumaas ang mga tenga ng aso at ngumurog. May inamoy sa damuhan at may tinutunto na amoy. Sinundan ko ang aso paloob pa ng gubat at kung saan-saan kami inabot hanggang sa huminto si Rambo. Sa hindi kalayuan, 3 mababangis na tigbanwa ang natanaw ko. Payat, napakatangkad at napakahaba ng leeg na kaya nilang paikutin hanggang likod. Kulot ang maruming mga buhok, pula ang nag-iisang mata, pangong ilong, maputlang balat at napakalaking mga paa. Noel! Sandali lang! Mang Felipe, wala nang panahon. Dito lang ho kayo. Baka madamay pa kayo sa gulo. Pero masyado sila mabangis. Nakikita mo ba yung mga tutulis nilang pangil? May naisip po akong gawin. Kailangan ko sila utakan. Rambo, halika dito! Dahan-dahang sumunod si Rambo sa akin habang walang kamalay-malay ang mga tigbanwa. Bagamat mabangis pag nandudumog ang grupo nila, may katangahan daw ang mga aswang na to. Kaya naman may naisip akong paraan. Ginabayan ko si Rambo sa kabilang panig habang dahan-dahan naman akong nagpunta sa kabila. Sa aking hudyat ay inatake sila ng aso. Nagsigawan at nagpulasan ang mga tigbanwa sa takot. Dumiretso sila sa aking gawi kaya agad kong sinaksak sa leeg ang isa. Natalisod ang isa pa at ang huli naman ay kinagat ni Rambo sa puwet. Sumunod itong sinakmal ng aso sa muka. Sinaksak ko ito at nahulog sa lupa. Pero hindi ko alam na meron pa palang isang grupo na nakarinig sa amin. Sinalakay nila ako pero sa galit ko sa ginawa ng mga aswang kay Grace, para bang nagdilim ang paningin ko. Pinagsasaksak ko silang lahat hanggang kinailangan akong pigilan ni Mang Felipe. Yan ang nararapat sa inyo, mga salot kayong pesting aswang! Noel! Tama na yan, awat na! Ubus na sila, Noel! Tama na yan! Hindi! Papatay ko sila lahat! Ibalik niyo si Grace sa akin, mga hayop kayo! Noel! Meron pa isa sa likod mo! Nagawa itong puksain ng matandang babaylan pero hindi pa dito nagtapos ang lahat. Meron pang isa pang grupo na siyang nakalaban namin. Hindi ko maipaliwanag ang kagustuhan kong ipaghiganti si Grace kahit hindi ito ang uri ng nanakit sa kanya. At kalaunan, nahimasmasan ako. Nakahuli ako ng isang tigbanwa na pilit nagpupumiglas. Pinaikot-ikot nito ang kanyang ulo at iniiwas sa akin. Tinapat ko ang talim ng bolo ko sa kanyang nag-iisang pulang mata. Kaya napahinto ito sa paggalaw. Pinanlisikan ako nito ng mata, pero mas lalo ko pang dinikit ang talim hanggang sa nagdugo ang mata niya. Ah! Aray ko, ang sakit! Ano? Gusto mo magaya sa kasamaan mo? Hindi! Tama na! Sakit na! Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang mga taga-maling? Nasaan yung asawa ko? Asawa mo? Abay malay ko! Magsisisi ka sa ginawa mo. Akala nyo pinatawad namin kay mga tao. Sinalakay nyo kami. Pagbabayaran nyo ito! Pero nauna yung mga taga-maling. Sila'y may pakananan lahat ng ito. Wala kaming ginagawang masama sa tigmanwa. Wala kaming pakailam kung sino nauna. May taong nagtungo sa kagubatan namin at nangahas sa atakihin kami. Hindi kayo pakay nila, Grace. Hinahabol lang nila yung mga taga-maling. Hindi! Ganun pa rin yun. Nangahas sila laban sa amin. Nadamay lang kayo. Ang mga taga-maling yung pakay nila. Kinuha nila yung asawa ko. Kaya kailangan ko malaman nasan sila. Nasan yung kutaan nila? Sabihin mo sa akin, kundi matutulad ka sa kaibigan mong patay na! Kung gayon, wala nang pag-asa ang asawa mo. Kung kinuha siya, siguradong pataba na lang siya sa lupa ngayon. Walang awa ang mga taga-maling. At wala akong alam tungkol sa kuta nila. Kaya bitawan mo na ako kung ayaw mo lumala pa yung sakit na pinataw namin sa baryo nyo! Ano? Ano ka mo ang ginawa nyo?
Makikita niyo ang paghiganti namin sa pangangas niyo mga tao. Magkakasakit kayo. At kami naman maghihintay lamang hanggang sa isa-isa kayo manghina at mamatay. Doon namin kayo lulusubin. Paghanda na ang mga katawan niyo para sa amin. Sa sobrang galit sa pinagsasabi ng aswang, binigwasan ko ito. Sinusubukan niyang iangat ang kanyang mga kamay at manlaban, pero hindi ko siya hinahayaan. Mabuti na rin dahil sabi ni Mang Felipe, sa ganitong paraan sila nagpapataw ng sakit. Kaya naman inipit ko ang mga kamay niya sa kanyang likod. Lalo itong nagalit kaya sinikmuraan ko ito pa ulit-ulit hanggang bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Bumigay ang tuhod ng aswang pero hinata ko ito patayo at sinuntok ulit. Sabihin mo na, nasaan yung mga tagamaling? Tama na. Wala ko alam sa sinasabi mo. Hindi ko alam ang kuta ng mga tagamaling. Hindi ako naniniwala. Galing sila sa inyong mga tigbanwa. Mga nahawang biktima nyo lang yung mga tagamaling. Imposibleng hindi nyo alam kung nasaan yung pugad nila. Kaya sabihin mo na! Oo, kami yung gumagawa ng tagamaling. Pero hindi ibig sabihin nun alam namin kung saan sila nagtatago. Hindi lang kayo mga tao ang hindi nakakakita sa kanila. Kami rin. Mahiwaga ang kapangyarihan nila. Masikit pa sa amin kahit nagmula lang sila sa amin. Wala akong pakialam doon. Ituro mo sila sa akin. Hindi ko alam. Baka nandun lang sa gitna ng gubat. Doon sa... Sa di inaasahang pagkakataon ay biglang tinarak ni Mang Felipe ang itak niya sa dibdib ng tigbanwa. Bumulwak ang dugo mula sa bibig nito at hindi na ito nakapagsalita. Sumalampak ito sa lupa. Napalingon ako sa matanda at nagtaka ako sa ginawa nito. Kasabay nito, mga iba't ibang kaluskos ang narinig namin sa aming kapaligiran. Anong ginawa niyo, Mang Felipe? May paparating. Wala siya may bibigay na maayos na impormasyon. Kailangan na natin umalis dito. Nandiyan na sila. Hindi natin sila kakayanin. Hindi, Mang Felipe. Kaya ko ito. Kinaya ko sila kanina. Noel, hindi na. Tingnan mo kung gaano sila karami. Nagsilabasan ang mga tigbanwa at doon ko nakitang napapaligiran na pala kami. Ang presensya na lang ni Rambo ang nagpapahinto sa kanila sa pag-atake sa amin. Nauna ang aso at hinabol niya ang mga tigbanwa kaya nagawa naming makausad. Nagpulasan sila hanggang sa unti-unti kaming nakarating sa ligtas na parte ng kakahuyan. Tinakbo namin ang natitirang distansya pabalik sa baryo. Sinalubong kami ng mga asong nagkakahulan kaya napanatag kaming hindi na sila susunod. Gayunpaman, bumalik kami sa bahay ni Kaising na hinihingal at kabado. Sinalubong naman kami ng pinunong babaylan na galit na galit. Diyos ko po, ano bang nangyari sa inyo? Bakit kayo sugatan? Anong ginawa ninyo? Felipe, huwag mong sabihin na hindi mo pinigilan si Noel. Ang sabi ko, huwag mo siyang hayaan sa kakahuyan. Huwag niyo siyang sisihin. Ako po yung nagpunta doon. Nakahuli kami ng tigbanwa. Pero wala rin ho. Hindi nila alam yung lokasyon ng mga tagamaling. At may sinabi pa ito. Pinagbantaan niya tayo. May kakalat daw dito na sakit sa baryo natin. Galit na galit sila. Dahil nadamay sila nung matake yung mga tagamaling. Akala nila sila ang tinutunto namin. Hindi nila alam na hinahabol lang namin ang mga tagamaling. Paano yung ba sila nahabol kung hindi nyo sila makita? Ang pinuno nila. Yon ang dating nakipagkasundo sa mga ninuno ng mga babaylan. Naninag ko siya pero mabilis ding naglaho sa paningin. Patawarin niyo ako dahil kasalanan ko ito. Nagbabaka sakali kasi ako makakausap pa sila ng maayos. At naniniwala pa rin ako na pwede pa rin sila makipagkasundo sa amin. Makipagkasundo ho? Ang dami na nilang pinatay. Si Grace, hindi na natin alam kung paano mahahanap. Tinawas ko na si Grace, pero hindi talaga matukoy ang lokasyon niya. Kakaiba ang naging resulta. Para bang nasa pagitan siya ng dalawang mundo. Masyadong malabo, Noel. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Na para bang nasa bingit na siya ng kamatayan. Pasensya na, iho.
Umalis na ako sa bahay ni Kaising dahil ayoko nang magwala doon. Hindi ko talaga mapigilan ang galit sa nangyari. Puno ako ng pagsisisi at pighati. Lalo na't hindi ko mahanap si Grace at hindi ko alam ang totoong nangyari sa kanya. Inuwi ko si Denden na alam kong naiintindihan na rin ang nangyayari kahit tahimik lang siya. At kinagabihan, napansin kong umiiyak ang bata kaya tinabihan ko na siya sa kama. Hindi siya makatulog ng maayos dahil binabangungot ulit siya. At hindi nagtagal, sumipa na rin ang matinding lagnat. Kung ano-ano ang sinasabi ng bata habang natutulog at nagdideliryo na siya. Mang Felipe, nandyan ho ba si Kaising? Kailangan ko ng magagamot. Si Denden, malubha po yung kalagayan niya. Hindi ko po siya magising. Tuloy-tuloy lang po yung bangungot niya at tumataas din po yung lagnat niya. Nako, wala si Ising dito, iyo. Nagbabahay-bahay siya. Panay ang pagiging ng tulong ng mga kabaryo natin. Hindi nag-iisa si Denden. Totoo ang sabi ng Tigbanwa. May sakit ngang umiikot dito sa baryo natin. Halos sabay-sabay na tinamaan na karamdaman yung mga tao. Ho? Paano kung sabay-sabay? Ganun bang kalakas yung Tigbanwa? O baka naman may kinalaman din yung mga tigamaling dito? Diyos ko naman, dalawa-dalawa pa silang umaatake sa atin. Yun na nga rin na ang palagay ni Ising eh. Nagkagulo na. Nagalit ang mga buso at nagpataw na matindi sakit sa ating baryo. Napupuruhan na yung mga bata at yung mga babae at matanda, mga nanghihina na. Nako, sumusobra na talaga sila. Naghihirap na yung anak ko. Hindi na siya magising. Huwag ka mag-alala, Noel. Bibigyan kita ng halamang gamot at pampakalma sa bata. Hanggat hindi siya sumusuka at nagkakaroon ng mga sugat sa katawan, ligtas pa rin siya. Palagay ko hindi na mamaluba yung kaso niya. Ang ibang kabaryo natin, sila'y malala na. May kakaibang sintomas sila. Pero huwag mo muna intindihin. Unahin mo muna yung anak mo. Dali-dali akong umuwi at pinainom kay Denden ang gamot. Humupa nga ang lagnat nito at makalaunan ay hindi na binabangungot. Hindi na siya bumabalikwas sa kama at naging mahimbing na ang tulog niya. Sa gitna naman ng gabi, nabulahaw ang katahimikan dahil sa aso. Lumabas ako para patahimikin si Rambo pero dito ko napansin ang kakaibang kinikilos nito. Para bang may gusto itong ipahiwatig kaya sinundan ko siya. Nakaabot kami kina Kaising at doon ko nakita na may kakaibang ritual na ginagawa ang matanda sa ilalim ng bahay niya. Uy, Rambo, huwag kang maingay. Teka, ano bang tinitignan mo dyan? Aba, si Kaising yun ah. Teka, huy, huwag ka papasok dyan, huy. Oh, anong ginagawa niyo dito? Ma'am Felipe naman, nagulat naman ako sa inyo. Teka lang ho, ayos lang po ba kayo? Puro dugo yung kamay nyo ah. Okay lang ako. Galing ako sa kapitbahay natin. May tinulungan ako. Uy, Rambo, tama na. Huwag mo awayin si Mang Felipe. Hoy, Rambo! Teka lang, tigilan mo naman ako. Pasensya na ho, Mang Felipe. Simula kasi nung nawala si Grace, para bang naging mainitin yung ulo nitong asong to. Lagi ho nang aaway. Hayaan mo na. Pero iuwi mo na yan, ha? O sige ho. Sandali nga lang ho. Ano ho bang ginagawa ni Kaising? Pasensya na nang himasok ako ha. Pero nakita ko kasi hindi pangkaraniwan yung orasyon na ginagawa niya. Iba po bang ritual yan? Mukhang puting pato yun ah. At malamang suka yung nasa mangkok. Nagpapadugo siya. Ano po yun? Para sa naman po yung ganyang ritual? Isa yung pag-aalay. Nilalagay niya ang dugo ng pato sa suka. Pero hindi ko alam kung para saan yon. O siya, sige. Kakausapin ko siya tungkol dyan. Pero baka mahirapan lang ako mahugot sa kanya yung katotohanan. Ilang linggo na siyang ganyan eh. Kakaiba yung kilos niya. Ho? Ano po kayong dahilan yan? Tsaka ano yung ginagawa niya? Sinusubukan ko na siyang tanungin tungkol dyan. Pero umiiwas siya.
Hindi matukoy kung anong ginagawa niya pero sa atin lang ito, Noel ha. Tingin ko, may sikretong tinatago si Ising. Seryoso ba? May kinalaman kaya sa mga aswang yon? Hindi kaya may ginagawa siyang kakaiba kaya nagkaganon yung mga buso? Ngayon lang hindi tumanggap ng alay yung mga tagamaling maniniwala pa ako kung mga tigbanwa yung pumatay ng mga tao. Pero mga tagamaling? Ilang dekada na nila tayo binibigyan ng pagpapala Umasenso nga ng husto yung baryo natin dahil sa kanila. Hindi ko alam, Noel. Pero magtiwala ka sa akin. Aalamin ko ang nangyayari. Para na rin sa mga babaylan at para na rin kay Grace. Naku, salamat po Mang Felipe. Kayo na lang po imaasahan ko dito. Wala na ho akong tiwala kay Kaising. Lalo na nung nilagay niya sa kapahamakan si Grace. Umuwi ako ng gabing yon na punong-puno ng pagkabagabag. Gayunpaman, umayos na ang pakiramdam ni Denden kaya kahit papano ay napanatag na ako. Hindi naman nagtagal, pinatawag kami ni Kaising. Buhat ko si Denden nang makita na nakapulong ang buong baryo sa labas ng bahay ng pinunong babaylan. Isang seremonya ng pamamaalam sa mga namayapa ang hinahanda nila. May mga pahabang bagay na nakabilot ng makakapal na tela sa tabi ng mga kahoy. Sinisindihan ng mga umiiyak na kamag-anak ng namatayan ng mga kandila sa paligid ng mga katawan. Noel, natagpuan na ng ibang kabaryo natin ang katawan ng kanilang mga yumao. Si Grace ba? Kasali po ba doon? Hindi, iho. Pero tinawas ko siya ulit at kadiliman lang ang nakita ko. At hindi naman kita pipilitin sa seremonyang ito. Pero baka makatulong sa inyo na mag-connecta kay Grace. Samahan niyo kami at ipagdasal natin silang lahat. Tumango na lang ako. Wala na rin akong magagawa. Baka nga mas makakabuti na marating ng mga dasal namin kung nasaan man si Grace. Natuloy nga ang seremonya at isa-isang lumapit ang mga kamag-anak ng yumao at gamit ang mga kandila. Sinindihan ang kanilang katawan. Pinanood namin ang pagsunog sa natitira nilang katawan. May inabot ang isang babaylan na lumapit kay Kaising at natapos na nga ang seremonya. Napansin ko ang hawak ni Kaising at pagmamay-ari ni Grace ang telang yon. Paalis ang mga tao nang sindihan niya ang panyo ni Grace at dito na nagdilim ang aking paningin. Wag, hindi ako papayag. Hindi kasama si Grace sa pamamaalam. Gusto lang magpaalam ng mga kasamahan natin. Hindi ako papayag. Hindi ako magpapaalam kay Grace. Buhay pa siya. Pero Noel... Iyo, huminahon ka naman. Papa, wala na po ba talaga si Mama? Hindi, Denden. Buhay pa yung mama mo. Hindi lang siya matagpuan. Hahanapin ko pa siya. Babalik ko siya dito. Iho, pasensya ka na kung nainsulto kita. Hindi lang kasi yun May hinanda na naman kayong alay sa mga buso. Ayan kitang-kita naman. Matapos nitong seremonya, balak nyo pa ulit mag-alay na naman sa kanila. Matapos ng lahat na nangyari. Ideya ko yan, Noel. Ayaw ni Ising. Gusto niya nang umalis kasi. Pero kinausap ko ang mga kasamahan natin dito. Natatakot lang kami. Gusto namin na matiwasay na buhay. Ibigay na lang natin ang kagustuhan ng mga aswang at mas makakabuti pa ito. Malay mo, bigyan pa nila tayo ng mas maayos na pamumuhay matapos nito. Sila rin naman ang dahilan kung bakit umaasenso yung baryo natin. Ibigay na lang natin yung gusto nila. Ano? Hindi. Nagsusumikap din tayo kaya umaasenso tayo. Hindi lang yun dahil sa kanila. At paano? Ganun-ganun lang yun? Kakalimutan na lang natin yung ginawa nila sa atin? Seryoso ba kayo? Kakatapos lang natin magpaalam sa mga pinaslang nila. Hindi, iho. Hindi ko makakalimutan ang kalapastanganan nila sa aking mga babaylan at sa mga inosenteng tao dito. Maniwala ka, gagawan ko ng paraan yon. Pero sa ngayon, kailangan nating kalamayan ang loob ng mga natira dito ngayon.
Natatakot sila na baka kahit anong oras ay sumalakay ang mga aswang. Tama kung gayon! Mga kabaryo, tama kung matakot kayo. Tama na magduda tayo. Dapat iniisip natin kung bakit sila biglang dumating. Di ba kayo nagtataka? Biglaan na lang sila sumalakay dito kahit wala pang kabilugan ng buwan. Taliwas yun sa mga nakagawi ang usapan, di ba? Noel, iho! Pero, Ising, may punto naman siya. Kahit sino naman sa atin ay magtataka. Yun nga ang kinagawian. Isang buwan mabait sila. Binabasbasan pa ang ani natin. Sa susunod, nagigiaswang sila pero may alay naman tayo eh. Yun ang dahilan kung bakit sila umiiwas. Pero bakit? Bakit nangyayari ito? Bakit sila bumaliktad sa usapan ng mga babaylan? Hindi ko rin alam, Felipe. Hindi ko talaga masasagot yan. Kaya nga gano'n na lang ang kagustuhan kong sundan sila noon para malaman ang katotohanan. At hindi ko naman alam na maraming mapapahamak sa desisyon kong yun. Kaising, hindi naman namin kayo sinisisi. Hindi ko rin masisisi si Grace dahil ginawa niyo lang yung tingin niyo nararapat. Pero siguro, panahon na para maisip natin na mali yung sinusunod nating kinagawian. Kaya nga gusto ko nang umalis tayong lahat dito. Karamihan sa atin ay hindi makakaalis, Kaising. Sa kalsada lang pupulutin yung mga yon. Hindi rin kaya mag-alsa balutan na lang para magsimula ng ibang buhay. Lupain ito ng mga ninuno natin. Nakatira tayo dito. Ang sinasabi ko lang habang buhay na lang ba tayo matatakot sa mga aswang na yan? Anong ibig mo sabihin, Noel? Labanan nun natin sila. Hindi ko sinasabi ito dahil lang nawawala si Grace. Pero ilang dekada na tayo nagpapauto sa mga nilalang na yon. Nagiging alipin sa paiba-ibang wisyo ng tagamaling na yan. Yung mga tigbanwa, nag-ahari na sila sa bundok natin. Bakit hindi natin sila labanan? Pero Noel, napakadelikado ng binabalak mo. Nagawa ko na ito. Nilabanan ko sila sa kagubatan. Marami ako napatay. Saksi si Mang Felipe. Tanga ang mga tigbanwa. Mabagsik pero madali silang linlangin. At takot pa sila sa mga aso. Marami lang sila pero kung magtutulungan tayo, sigurado ko kakayanin natin sila. Oo, sige. Kakayanin nga natin ang mga tigbanwa. Pero paano na sa mga tagamaling? Hindi sila nagpapakita, Noel. Mas mapanganib kalabanin ang nilalang na hindi mo nakikita. Ni hindi man lang natin malalaman kung paano sila aatakihin dahil hindi nga natin alam kung nasaan sila. Napatahimik ako sa puntong ito ni Kaising. Hinablot ko ang panyo ni Grace at sinabing hindi pa rin ako papayag na maging sunod-sunuran sa mga aswang. Pinangako ko sa kanilang lahat na gagawa ako ng paraan. Binuhat ko si Denden na nagsimulang umiyak. At dahil dito, pinahid ko sa kanyang pisngi ang panyo ng kanyang nanay. At sa isang iglap, biglang nanginig ang bata. Kamuntikan ko siyang mabitawan dahil nagsimulang mangisay ang bata. Umikot ang mata niyang namumuti sa kanyang ulo at kung ano-ano ang binubulong niya. Tinulungan naman ako ni Kaising na dalhin siya sa loob ng bahay. Mama! Mama! Nasaan ka, Mama? Denden, kumalma ka anak. Nandito lang si Papa. Makinig ka sa boses ko. Nandito lang ako. Bumalik ka sa amin, anak. Si Mama. Madilim. Bato. Maraming bato. Si Mama. May bato. Anak, ano ba pinagsasabi mo? Ano si Mama mo ay bato? Kaising, ano pong gamot niyong pwede ibigay sa kanya? Sandali lang, iho. Wala siyang sakit. Hindi yan sakit, Noel. Ano po ba nangyayari sa bata? Bato. Bato na si Mama. Mama, bumalik ka. Mama! Bato? Den, ano ba pinagsasabi mo? Kaising, nagdidelirio na ho siya. Pakiusap po, bigyan niyo na po siya ng gamot, parang awa niyo na. Makakasama sa kanya. At huminahon ka muna. Hayaan mo siyang matapos. Matapos ho yung ano? Nangingisay na ho yung anak ko. Kaising, ano pong
Mang Felipe! Mang Felipe! Anak, bakit mo siya tinatawag? Mang Felipe, may sasabihin yata sa inyo si Denden. Dahan-dahang lumapit si Mang Felipe sa bata. Halatang nagdadalawang isip ang matanda at ayaw lumapit, pero hinata ko na siya sa tabi ni Denden. Yumuko ang matanda at nilapit ang mukha niya sa batang bulag. Sa isang iglap, inabot ni Denden ang kanyang mukha at sumigaw. Napaurong ang matanda sa pagkabigla at bakas sa kanya ang takot sa mga nangyayari. Lumayo siya kay Denden at lumapit na lang sa pintuan. Pinagmasdan niya sa malayo ang batang patuloy ang pakikiusap sa kanya. Huwag mong sasaktan si Rambo! Mang Felipe, parang awa niyo na po, huwag mo siyang sasaktan! Pag kinagat ka niya, huwag Mang Felipe! Ha? Hindi naman kinakagat ni Rambo si Mang Felipe. Hindi nga. Wala nga ganun ang nangyayari. Hindi kaya binabangungot siya. Baka may sakit na rin ang bata katulad ng ibang kabaryo natin. Mukhang nagdideliryo na yan, oh. Hindi, Felipe. Gising ang bata at hindi yan bangungot. Rambo, pag kinagat, huwag Rambo, huwag niyo siyang sasaktan. Kagat ni Rambo. Yakapin mo ang bata, Noel. May ipapahid akong langis sa kanyang sentido. Kakalma na siya matapos nito. Pero iuwi mo na siya agad para maramdaman niyang ligtas siya sa pamamahay ninyo. Nako, sa tingin ko malubha pa rin yung sakit ni Denden. Kaya kung ano-ano yung sinasabi niya. Hindi naman ako kinagat ni Rambo. Ising, ihatid ko na lang sila pa uwi para may katulong si Noel sa bata. Ganun na nga ang nangyari. Tumahan naman na si Denden matapos pahiran ng langis ni Kaising. Pero pinabaunan pa rin niya kami nito. Nag-alok din si Mang Felipe na samahan ako kung umatake na naman ang pagdideliryo ni Denden. Tinulungan naman ako ng matandang babaylan sa pagbubuhat sa bata pa uwi. At dito na nangyari ang isang kakaibang bagay. Pagkapasok namin ng bahay, hindi ko na malayan pero biglang sinugod ni Rambo si Mang Felipe. Biglaan lang at wala sa lugar. Inatake siya bigla ng aso. Kinagat ni Rambo ang kanyang paa pati na rin ang binti nito. Aray ko! Sus Mariosep naman! Bakit ganyan yung aso nyo? Matagal na tayo magkakilala, Rambo! Diyos ko, Rambo! Alis ka dyan! Mang Felipe, Diyos ko, ang dami ho ng dugo nyo. Buisit na yan! Wala naman akong ginagawa eh! Bakit bigla akong kinagat yan? Papa! Si Rambo, wag! Sadali lang, huwag niyo sasaktan si Rambo, Mang Felipe! Napahinto ako dahil nangyari na ang sinasabi ni Denden kanina. Kinagat ni Rambo si Mang Felipe at nakikiusap kami na huwag siyang saktan. Pero hindi ito napansin ni Mang Felipe dahil patuloy ang pagsalakay sa kanya ng aso. Ayaw siyang tantanan ni Rambo kaya wala siyang nagawa kundi magmadaling lumabas ng bahay. Nagpaalam agad ang matanda at sinabing gagamutin ang sarili sa bahay. Hindi niya nasaktan si Rambo pero napaisip ako. Tiningnan ko si Denden at unti-unting napagtagpi-tagpi ko ang lahat. Ang mga sinabi ni Grace bago umalis, mga bangungot ng bata at itong huling sabi niya. Rambo, tama na yan. Halika na, pumasok ka na dito sa loob. Denden anak, tara muna dito sa kwarto. May tatanong lang si Papa sa'yo. Ano po yun? Nagagalit po ba kayo sa akin? Ha? Hindi. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Dahil bulag na ako tapos kung ano-ano pang nangyayari sa akin. Kung ano-ano pa yung lumalabas sa bibig ko. At higit pa doon, may iba't iba akong nakikita na hindi maipaliwanag. Denden, kahit kailan hindi ako magagalit sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Kahit anong gawin mo, hindi ako magagalit. Naintindihan kita. Bakit parang galit ka minsan sa akin, Papa? Iniiwasan niyo po ba ako? Ayaw niyo po bang ipaalam yung mga nangyayari sa akin? Anak, patawarin mo sana ako. Hindi ko nasunod yung sabi ng mama mo eh.
Hindi kita nabigyan ng kaukulang pansin. Hindi sapat para maintindihan ko yung lahat. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Alam ko na kung bakit sinabi ni Grace na espesyal ka. Yung mga bangungot mo, pati yung mga sinasabi mo kanina. Hindi lang imbento yun, di ba? Hindi po. Hindi rin yun dahil may sakit ka. Dahil wala ka naman sugat katulad ng ibang kabaryo natin eh. Hindi yan sakit na galing sa mga aswang. Iba pa yan, tama ako, di ba? Opo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mga nakikita mo? Hindi po. Alam ba yun ng mama mo? Hindi rin po. Basta ang sabi po ni Mama, tandaan ko daw yung mga nakikita ko. Tama nga si Grace. Kailangan natin tandaan yung mga nakikita mo. Dahil hindi pangkaraniwan na panaginip o bangungot lang yun. Lalo na yung mga nakikita mo kapag gising ka. Pero Papa, hindi ko rin po maintindihan. Kahit ako rin din. Pero may kutob ako na tinago ito ni Grace para hindi ka dumugi ng mga tao. Ang tingin ko, hindi pa nakakatiyak si mama mo. Pero may kutob siya na may kapangyarihan ka. Po? Ano po yun? Anong kapangyarihan? Den, makinig ka mabuti sa akin. Maaaring nakikita mo yung mga mangyayari sa kinabukasan. At mukhang tama nga ang kutob mo sa mga bagay-bagay. Hindi lang basta-basta ang mga sinasabi mo, anak. Katulad ng pagkagat ni Rambo kay Mang Felipe. Sinabi mo yun bago ito mangyari. Dahil nakita ko na po itong mangyari, Papa. Bulag nga ako pero nakikita ko itong nangyayari sa isip ko. Sa palagay ko nga, kaya naniniwala ako sa iyo, anak. Napansin ko, nangyari yon nung nahawakan ka ni Mang Felipe, hindi ba? Opo. Ganun din kasi nangyari nung dumampi yung panyo ng mama mo sa'yo. Dati po, malabo pa ang lahat. Ngayon, malinaw na. Kung gayon, kailangan natin mag-ingat, anak. Kailangan natin ilihim yung kakayanan mo. Baka kasi gamitin ka ng ibang tao sa sariling layunin nila. Huwag ka magsasabi kahit kanino tungkol dito, ah. Sa atin lamang to, sikretong to. Den, nandito lang si Papa, ha. Huwag kang matakot. Katabi mo lang ako. Ligtas ka. Hindi ka hayaan mapahamak. Nandito lang ako. Papa, si Mama. Si Mama. Oo, sige. Sabihin mo sa akin yung nakikita mo, anak. Hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Nasaan si Grace? Buhay ba siya? Nasa gubat. Nasa gubat si Mama. Pero matigas na siya, Papa. Para na po siyang bato. Oo, sige. Ano pa nakikita mo, anak? Mga normal na tao. Pero aswang pala sila. Marami po sila. Isa lang ang mata. Matalas sa mga pangil. Madilim sa gubat, Papa. Napakadilim. Mga tagamaling, anak? Opo. Oh, bakit madilim? Makikita mo ba kung kabilugan ng buwan sa pangitain mo? Hindi po. Walang buwan. Nako, aatake sila kahit hindi kabilugan ng buwan. Bibiglain nila tayo. Opo, Papa. Naghahanda na sila. At lahat po sila. Diyos ko, anak. Halika na. Bumalik ka na dito. Nilalagnat ka, no? Kaya mo bang bitawin pangitain? Mag-iingat ka, ah. Nanginig si Denden pero sandali na lang. Humupa ang lagnat niya at hindi na siya ganun kapagod matapos ang pangitain. Pinagpahinga ko muna siya at binantayan ang pagtulog. Hindi pa sumisikat ang araw na magtungo kami sa bahay ng pinunong babaylan. Duda na ako kay Kaising sa puntong to at sa tingin ko ay may tinatago siyang sikreto. Kaya balak kong humingi na lang ng tulong kay Mang Felipe tungkol sa kapangyarihan ng bata. Pero bago ko pa man mabunyag ang kapangyarihan ni Denden sa kanya, napahinto kami sa labas ng pintuan dahil narinig kong nagtatalo ang mag-asawa. Ising, ituloy mo na yung pag-aalay ng doble sa mga buso. Ano ka ba naman? Huwag mo na patagalin. Hindi maaari dahil maraming sumang-ayon kay Noel. Ayaw na nalang sumunod sa mga kagustuhan ng mga aswang. Kailangan lahat tayo magdedesisyon sa ganitong bagay. At hindi lang ako. Dapat pumayag muna ang lahat.
Pero paano na yung mga kabaryo natin? Kung iintayin lang natin magkasunduan lahat. Hahayaan na lang natin magdusa ang mga tao sa sakit na namamayagpag sa atin. Hindi ka ba naawa sa mga kababaryo natin? Siyempre naman naaawa ako. Kaya nga iniisip ko ang kalagayan nila kung susunod na lang tayo lagi sa mga aswang. Kahit naman idoble natin ang alay. Ano namang garantiya no na hindi na nila tayo sasaktan? Nagawa nga nilang sumuway sa maayos na usapan. Ubos na ang tiwala ko sa kanila, Felipe. Aba, huwag mo sabihin na sang-ayon ka kay Noel. Gusto mong labanan yung mga aswang. Ising naman, masyado sila malalakas. Oo, sang-ayon ako kay Noel. Gusto kong ipaghiganti ang mga kasamahan kong babaylan, yung mga pinaslang nila. Pati na rin ang mga taong sinalakay nila dito na wala namang kamalay-malay. Ising, wala tayong laban doon. At paano naman yung mga tao? Unti-unti na kumakalat yung epidemya. Palagay ko, yung mga kakaibang sintomas, lahat yun ang nagtuturo na nagiging tagamaling ang mga tao. Hindi mo ba napapansin? Hirap na hirap ka ng kontrahin ng impeksyon. Hindi mo na kaya. Hindi mo na mapipigilan ang sakit na kumakalat dito. Alam ko, nakikita ko ang pagdurusa ng mga tao. Kaya nga gusto ko nang salakayin ng mga aswang sa lalong madaling panahon para mahinto na ang lahat. Paano kung hindi ka magtagumpay? Hindi mo pa nga alam kung paano papatayin yung mga aswang na hindi nakikita ng mata ng normal na tao. Wala kang paraan. Hihintayin ko ang pagbalik nila na normal ang anyo. At pag nangyari yon, doon natin sila sasalakayin. Ano? Sa tingin mo magpapakita sila sa ganung anyo? Hindi na sila magiging mabait kapag hindi tayo nag-alay ng doble. Hindi na nga gumana yung pangkaraniwang alay eh. Ano ba naman yung doblehin na lang natin? At paano pag hindi ulit gumana? Uubusin natin lahat ng hayop dito sa baryo para sa kanila. Oo. Ano ba naman yung ilang sakripisyo para sa kasaganaan ng pangkalahatan? Tapusin mo na ang paghihirap ng mga tao. Sumunod ka na lang sa mga aswang. Hindi ako papayag, Felipe. Lalaban ako. At mukhang tama si Noel. Panahon na para kumalas tayo sa kanilang mahigpit na hawak sa ating pamumuhay. Kailangan nating lumaban. Kakayanin natin kung magtutulong-tulong lang tayong lahat. Basta't tulungan mo na lang kami. Pero imbis na sumang-ayon ang matanda, narinig na lang namin na hinampas niya ang pintuan. Nagdabog siya palabas. At dahil sa kanyang galit, hindi niya tinitingnan ang dinadaanan. Natabig niya kami ni Denden. Ramdam ko ang paninigas ng katawan ng bata. Alam ko na ang susunod dito. Nangisay siya at rumolyo ang mga mata. Niyakap ko na lamang siya at binulungan. Dahan-dahan ko siyang ipinasok sa bahay ni Kaising. Nanlaki ang mga mata ng pinunong babaylan dahil sa mga pinapamalas ni Denden. Ayokong manghimasok, Noel. Pero may suspecha ako kay Denden. May kakaiba sa bata. Hindi normal ang kanyang mga kilos. Sa tingin ko nga rin po eh. Anak, halika nga dito. Maaari mo bang hawakan si Kaising? Opo, Papa. Anong ibig sabihin nito? Bago pa matapos ng matandang babayla ng kanyang tanong, nanigas ulit ang katawan ni Denden. Sa pagkakataong ito ay kalmado ang bata. Tumangu-tangu pa ito matapos bitawan ng matanda. Kumunot naman ang noo ni Kaising. Maya-maya pa ay sinenyasan ko si Denden. Yumuko ako at nilapit ang tenga sa kanyang bibig. Malabo po ang kinabukasan ni Lola Ising, Papa. Pero magaan yung loob ko sa kanya. Pwede po natin sabihin sa kanya yung sikreto natin. Sigurado ka? Opo. O sige anak, naniniwala ako sa'yo. Anong nangyayari, Noel? Anong pinagbubulungan ninyo? Kaising, may sasabihin po kami sa inyo. Si Denden ho kasi, may mga pangitain siya. Alam ko, Noel. Yun na nga ang suspecha ko. Isang manlalakbay si Denden. At may kapangyarihan siyang makita ang kinabukasan. Makita ang mga hindi nakikita ng normal na tao. At meron din siyang malakas na kutob sa mga nangyayari.
Tama ba ako? Kaya ho siguro kayo yung napiling pinunong babaylan. At inoobserbahan na namin ng bata simula pa noon. Dahil dito, matagal naming tinago ang suspetsa namin na may kapangyarihan si Denden. At hindi ito pwedeng malaman ng mga tao, Noel. Pwede nilang pagsamantalahan ang kakayahan ng bata. Yun nga rin ho yung tingin ko eh. Sang-ayon po ako. Kailangan natin protektahan si Denden. Pero siguro naman ho, hindi masamang gamitin yung kakayanan niya para labanan natin yung mga aswang, di ba? Narinig ko ho yung pagtatalo niya ni Mang Felipe kanina. Gusto niyo hong lumaban. Tama ka, iho. Dahil lumalala na ang epidemya. At dahil ho dyan, may nais pong sabihin si Denden sa inyo tungkol dyan. May mga pangitain ho siya. Dito na sinabi ng batang bulag ang laman ng kanyang mga pangitain kanina. Labag sa usapan, may balak ang mga tagamaling ng buong puwersang salakayin ng baryo namin kahit hindi pa kabilugan ng buwan. Siguradong mangyayari ito at hindi na ito kinakatakutan lang na maaaring mangyari. Tiyak itong magaganap at hindi namin alam kung kailan pero siguradong sasalakay sila. Dagdag pa dito, pag hindi napigilan ng epidemya, ang buong baryo namin ay unti-unti na ring magiging aswang. Diyos ko po, Noel! Anong gagawin natin? Ito na ba ang katapusan nating lahat? Hindi ho. Magagawan pa natin to ng paraan. May kakainan si Denden. Gamitin natin to. Alam natin na aatake sila. Kailangan lang natin malaman kung kailan. At naniniwala ako na maagapan natin yung epidemya. Makakahanap tayo ng lunas kung malalaman natin yung paraan para magamit yung mga pangitain ni Denden sa tamang paraan. Hindi yung naghihintay lang tayo na pumasok ito sa kanya. Sabi mo, lumalabas ito pag nakadampi sa kanya ang mga bagay na konektado sa pangitain niya. Bakit hindi natin gamitin yon? Oo, sige ho. Ano ang plano nyo? Paano kaya kung hawakan niya ang mga may sakit? Ano ho? Paano kung mahawa siya? Hindi ho ako papayag. Papa, magtiwala na lang po tayo kay Lola Ising. O sige. Pero sasama ako Kung ano man yung plano nyo, babantayan ko si Denden. Hindi na po, Papa. Mas kailangan ka para bantayan si Mang Felipe. Hindi ko maintindihan. Bakit? Nung natabig niya po ako kanina, may nakita po ako. At meron siyang maitim na balak. Sigurado ka ba, anak? Si Mang Felipe, ito yung pinag-uusapan natin, Asawa yun ni Kaising. Marami siyang naitulong sa atin. Masama po talaga ang kutob ko sa kanya. Hindi tulad kay Lola Ising. Para talagang may iba siyang plano. Oo nga, anak Kahit si Rambo galit sa kanya. Manmanan mo po siya, Papa. May nakita kong kausap niya na lalaki na may maliit na bilog na kalasag at saka kulot na buhok. Hindi po siya normal na tao. Hulihin mo siya, Papa. Siya ang susi sa lahat ng to. Kinalulungkot ko mang sabihin, pero mas naniniwala ako kay Denden kaysa sa sarili kong asawa. At kung sinasabi niyang kailangang hulihin ang lalaking may koneksyon kay Felipe, paniniwalaan ko ang bata. Dahil may kakaiba nga kay Felipe. Ilang linggo na yan, may napapansin talaga akong pagbabago sa kanya. Yan nga din yung sinabi niya patungkol po sa inyo Nung nakita ko kayo may ritual na ginagawa sa ilalim ng bahay. Sinabi ba niya na ang ritual na yon ay para maprotektahan ang baryo laban sa mga may masasamang motibo? Hindi ko alam pero may kutob ako na may pwersang nagpapahamak sa atin. Hindi ko pa alam kung ano o sino ito na nakikipagkuntsaba sa mga aswang. Hindi nga ho Sinabi pa nga niya may ginagawa kayong kakaiba. Pinahiwatig niya na pinagdududahan niya kayo na kayo daw yung may sikretong tinatago. Pero kanino ka ba magtitiwala? Kay Denden po ako naniniwala. At sinabi niya na ikaw yung paniniwalaan. Kaya yun yung gagawin ko. Nagbabaka sakali akong tama si Denden. Sinunod ko ang payo niya habang sinama naman siya ni Kaising sa bahay ng may sakit para makatulong sa panggagamot sa mga tao.
Gabi na nang matuntun ko si Mang Felipe. Sinundan ko siya hanggang makarating sa loob ng gubat. May kinita siyang lalaki, parehas ng paglalarawan ni Denden, at nakita ko ang bilog na kalasag nito. Sinunggaban ko sila. Nagawang makatakas ni Mang Felipe, pero nanatiling tahimik ang lalaki hanggang sa napapansin ko na sinusubukan na niyang maglahot sa aking mga kamay. Pero nakaabot kami sa bahay ng babaylan. Diyos ko, Noel! Totoo nga! Isa nga siyang tagamaling. Hawakan mo siya ng mabuti. May kailangan akong kunin sa kanya. Mag-ingat ka po, Papa. Mapanganib po siya. Huwag kang kikilos, tagamaling! Kung ayaw mo pukuta kita ng ulo! Nakakaloko pa ang ngiti ng aswang. Hindi siya nagsasalita at binubuhos ang konsentrasyon para maglaho. Malapit na niyang makumpleto ito at tuluyan nang mawala sa mga paningin namin nang magtagumpay si Kaising sa pagkuha ng kanyang dugo. Sa isang iglap, nawala ang lalaking nahuli ko. Ang dugo na lang niya ang natira na hawak ni Kaising. Gayunpaman, nagtagumpay pa rin kami. Agad na nag-asikaso si Kaising sa kanyang lamesa ng mga kagamitan na pang-ritual. Habang nasa bahay kami ni Mang Selmo, malapit na siyang maging aswang, pero hinawakan siya ni Denden. Doon niya nalaman ang kailangang gawin para makontra ang epidemya. Isang mabusising ritual na ito ang pinakakailangan, ang dugo ng mga tagamaling. Napakagaling mo, anak. Oo, Noel. Si Denden ang nagturo sa akin ng tamang ritual. At kung magtatagumpay ako dito, mawawala na ang sakit ng mga tao. Salamat naman. Pero may masama ho akong balita, Kaising. Tama ho yung sinabi ni Denden tungkol kay Mang Felipe. Sumanib na siya sa puwersa ng kadiliman. Diyos ko po naman, Noel. Totoo nga ba yan? Oo, Kaising. Natagpuan ko siya na nakipagkita sa aswang na yon. Mukhang siya yung naging dahilan kaya nagkagulo yung buong baryo natin. Ipinagkanulo niya tayo sa aswang. Walang hiya talaga siya. Hindi na siya naawa sa mga tao. Hindi na rin naman ako nagugulat dahil may sariling pag-iisip si Felipe na baliko ko. Matagal na rin siyang may galit sa mga babaylan dahil kami ang pinuno at hindi siya. Gusto kasi niyang siya ang mamuno sa ating baryo kaya siya nagdedesisyon ng ganyan. Ang palagay ko, yung tingin niya, yung desisyon niya yung tama. Mabuti naman yung kanyang hangarin eh. Pero masyadong maraming tao maapakan ng plano niya maging sunod-sunuran ng mga aswang. Masyadong maraming masasakripisyo nun. Tama ka, Noel. Nakakalungkot lang isipin na nagtaksil siya sa akin. Pati na rin sa buong baryo natin. Pero hayaan na natin siya. Mas importante na magawa na natin ang ritual sa lalong madaling panahon. Mabilis niyang kinuha ang mga kakailanganing gamit. Sa gitna ng kanyang altar, nilagay niya ang dugo ng tagamaling sa isang mangkok. Kung ano-anong mga halamang gamot at ibang bagay ang hinahalo niya dito, kasabay ng pag-oorasyon. Bago matapos ang lahat, kumuha siya ng balisong at hiniwa ang kanyang kamay. Tumagas naman ang dugo sa mangkok. Dito namin narinig ang sabay-sabay na paghiyaw ng mga tao sa baryo. Sa pagtatapos ng ritual, sinabi ni Kaising na nagtagumpay ito at naramdaman niyang bumalik na sa normal ang mga tao. Bagamat naresolbahan na ang sakit ng taong bayan, may isa pang problema. Anak! Kaising! Nahimatay si Denden! Ano gagawin natin? Meron siyang pangitain at matindi ito. Denden, iha! Kumapit ka lang. Huwag kang magpapadala sa mga nakikita mo. Nandito lang kami. Hawakan mo ang mga kamay namin. Kumalma ka lang. Papa! Papa, parating na po sila! Parating na po sila! Sila? Yung mga aswang? Oo po! Mas konti na sila. Pero galit na galit sila. May nangyari. Mas konti na sila pero papatayin nila tayong lahat, Papa. O sige, kung gano'n na mas konti sila, kaya natin silang labanan. Kaising, babalaan ko yung mga taga-baryo. Sasabihan ko ang mga tao na magtago sa kanilang bahay. At kung meron mang gustong tumulong, bantayan ng paligid ng baryo.
Kailangan ko silang balaan. Pero si Denden ho. Ako na ang bahala kay Denden. Hindi siya masasaktan dito. Poprotektahan ko siya. Anak, mag-iingat kayo ah. Kung maaari magtago na kayo. Naintindihan mo? Pasensya na ah. Hindi kita maisasama sa labas. Mas delikado sa'yo doon. Kailangan ko lumaban. Naiintindihan ko po, Papa. Pero may nalaman po akong importante. May sikreto sila. At yun ang dahilan kung bakit nila gustong sumalakay dito. Paubos na sila kaya gusto nilang magparami. Alam ko na rin kung paano sila mapipilit na magpakita. Isang ritual para mawala ang kapangyarihan ng mga tagamaling na hindi sila makita. Ay, naku, salamat sa Diyos. Ito na ang solusyon sa mga problema natin. Kung ganun ang mangyayari, maaari na natin silang atakihin. Tama ka, Noel. Denden, ituro mo sa akin at gagawin ko na. Agad-agad na tinuro ng bata sa pinunong babaylan ang ritual. Hindi nagtagal, sinimulan niya ito. Nasa gitna siya ng orasyon nang marinig namin ang malakas na pag-iyak ni Rambo sa labas ng bahay. Nataranta si Denden at gustong lumabas at pinigilan ko naman ang bata. Papa, si Rambo! Baka sinasaktan na po siya ng mga aswang. Wag anak! Ako nang lalabas. Lalabas din ako para balaan yung iba. Pangako, akong bahala kay Rambo. Dito ka lang kay Kaising. Kailangan ka niya. Magdago kayo dito kung saan ligtas, anak. Makinig ka lang sa akin. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw mawawala sa akin. Tumango ang bata at lumapit kay Kaising. Patuloy naman ang matanda sa ritual. Paglabas ko ng bahay, hinanap ko si Rambo. Sinundan ko ito sa likod ng bahay ni Kaising. At dito ko na nakita kung bakit aligaga ang aso. Pasan-pasan ni Mang Felipe si Grace. Napatakbo naman ako sa kanila pero may mali. May mali sa asawa ko. Matigas ang katawan ni Grace at napakalamig. Sinuri ko siya at natagpo ang parabang bato na siya. Nagkatotoo ang pangitain ni Denden. At ang kinakatakot ko at hindi ko inaakalang mangyayari. Naging bato nga ang asawa ko. Ano nangyari? Mang Felipe! Noel, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito yung kahantungan ng lahat ng ito. Sino may gawa nito? Yung mga tagamaling. May ganun pala sila kapangyarihan. Oo, meron. Ngayon ko lang din nalaman. Patawarin mo ako. Nakipagkasundo ako sa pinuno nila para manipulihin ang epekto ng buwan at malihis ang pagdating ng mga aswang. Sinasabi ko na nga ba ikaw may pakana? Walang yaka, Mang Felipe. Hindi ko inaakalang magagawa mo yan sa baryo natin. Hindi, Noel. Malinis yung intention ko. Ginawa ko yan para hindi na kailangan mag-alay at tuluyang magibabait yung mga tagamaling. Yun yung pangako nila sa akin. Sabi nila, kapag ginawa ko yun, magiging masagana na tayo. At walang pangangailangan pang mag-alay dahil mananatili sila mabait sa atin. Pag tinanggal ko daw ang kapangyarihan ng buwan sa kanila, magiging matiwasay daw yung lahat. Pues, niloko ka nila. Napakatanga mo naman para maniwala. Sana naman sinabi mo lang sa amin yung nangyayari. Kahit sa asawa mo, tinago mo yung lahat. Kaya pala gumagawa ka na iba't ibang paraan para mapigilan na matutod sila. Pinatay mo ang tigbanwa bago niya masabi sa akin ang lokasyon nila. Hindi, Noel. Masasaktan ka lang kasi. Kaya ako yung ginawa para maprotektahan ka. Maniwala ka sa akin. Napakalupit pala nila. Hindi sila tumupad sa usapan at nagisakin dahil gusto pala nila na magparami ng lahi nila. Kaya binigyan nila ng sakit yung mga kabaryo natin. Hindi lang yun. Ginawa pa nilang bato si Grace. Sobra na sila. Hindi ko alam na may kakayanan silang ganon. Nagmamagaling ka kasi eh. Marami kang hindi alam. Pero nalintikan na lahat dahil sa ginawa mo, Mang Felipe. Hindi, Noel. May paraan pa. May pag-asa pa si Grace. Nagawa kong kontrahin na epekto ng paninigas niya. Pero kailangan pa na ilang minuto para malusaw ng tuluyan yung paninigas niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi kita mapapatawad kahit kailan. Huwag ka na susunod sa amin. Pero,
Malapit na kami sa bahay nang napalingon ako kay Mang Felipe dahil sa kakaibang tunog na galing sa kanyang bibig. Biglang napayuko ang matanda at maya-maya pa ay naiba ang anggulo ng kanyang ulo. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig at dahan-dahang nahiwalay ang kanyang ulo mula sa kanyang leeg. Dito ko na nakita ang bakas ng mga daliri sa kanyang leeg at dibdib. Nagtawanan ang mga aswang dahil sa ginawa nila kay Mang Felipe. Unti-unti kong naaaninag ang totoong kaanyuan ng mga tagamaling. Parang mga kabute, sumusulpot ang mga aswang. Iisa ang mga mata nila. May mga matatalas na pangil at napakatangkad. Kamukha ng mga tigbanwa pero mas nakakatakot ang mga ito. Dahil lahat sila, bala kaming salakayin. Kinain muna nila si Mang Felipe bago ako pagtuunan ng pansin. Napasigaw naman ako at tinakbo si Grace pabalik ng bahay at binarikadahan ng pintuan at mga bintana. Nagulat sila na nakikita ko na sila. Mama! Grace! Diyos ko, Noel! Saan mo siya natagpuan? Si Mang Felipe, siya'y nagligtas kay Grace. Pero siya din yung dahilan ng lahat ng ito. Nakipagkasundo siya sa mga aswang. Nandiyan na silang lahat sa labas. Nakita ko sila. Gumana yung ritual. Hinabol nila ako pero nakatakas ako. Huwag kang mag-alala. Gumawa ako ng proteksyon natin dito sa loob ng bahay. Hindi sila makakapasok. Hanggat nandito ako, hindi sila makakapasok dito. Ganun ba? Ikaw na lang ang papatayin ko para makapasok na ang lahat na kasama ko dito. Ang dali naman nun! Nabigla kami nang sumulpot ang tagamaling na nahuli ko kanina. Hindi pala siya lumabas ng bahay at nandito lang din siya. Nakikinig at nagmamasid lang siya kaya natuklasan niya ang sikretong kapangyarihan ni Denden. Nakangiti ang tagamaling at nakatitig sa anak ko. Humarang ako at hinanda ko ang bolo ko para atakihin ang aswang. Hindi naman ito nababahala at natatawa pa sa akin. Lalo namang uminit ang dugo ko. Ganun na lang ang ginawa nila kay Grace. Ngayon pati si Denden ay gusto nilang kunin. Ang swerte ko naman. Hindi lang pala kakatahing tao na tagpuan ko dito. Pero may bata pang may kapangyarihan. Maraming pwedeng gawin sa batang yan. Papa! Papa, natatakot po ako! Huwag kang matakot, anak. Akong bahala dito. Hindi yan makakalapit sa'yo kahit anong mangyari. Talaga? Ano laban mo? Isa ka lamang tao at aswang kami. Hinayaan ko lang matapos ang ritual dahil gusto ko makita na pagmasdan niyo ang totoong anyo namin habang kinakain namin kayong lahat. Denden, magtago ka na. Kaising. Wala na kayong tataguan. Narinig ko na ang sekreto ng batang bulag at papatayin namin ang lahat ng tao dito kung hindi niya ibibigay sa amin ang bata. Kailangan namin siya kung palalaguin namin ang lahi namin. Hindi lang dito sa baryong ito, kundi pati mga karatig pang lugar. Kami ang maghahari dito! Si Raulo! Hindi kami makakapayag dyan! Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Ako ang pinuno ng mga tagamaling. Wala kang laban sa akin! Denden! Takbo na, Denden! Inatake ko ang aswang pero nakaiwas siya. Inangat niya ang kanyang kamay at dito na ako napayuko sa sakit ng aking tiyan. Hindi man siya umatake ng direkta pero may ginawa siya sa akin. Sumakit ang aking bituka at napakahapding gumalaw. Tumakbo sa akin si Kaising at nilabanan ang kapangyarihan ng tagamaling. Habang nangyayari ito, ginigiba ng mga aswang ang pintuan. Nagawa ko namang sunggaban ng pinunong tagamaling pero malakas ito. Tinulungan ako ni Kaising pero nakalmot siya dahil dito. Umitsya siya ng mahampas ng aswang at tinara ko ang bolo ko sa tagiliran nito. Lalo naman itong nagalit at imbis na ako, inatake niya si Kaising dahil mas mahina ang matanda. Nagawa niyang salagin ng aswang pero napuruhan ang balikat niya. Pinagkakagat siya nito at ayaw siyang bitawan. Pinagsasaksa ko ang pinunong tagamaling sa likod hanggang sa hindi na ito makagalaw. Hinawi ko ito paalis sa matanda at sangkaterbang dugo ang tumatagas mula sa kanya. Kaising! Diyos ko, sandali lang ho. Kailangan ko po makakuha ng paggamot sa inyo.
Iho, ang proteksyon ng bahay. Hindi ko na kaya. May nangyayari sa aking kakaiba. Sandali lang ho, Kaising. Huwag ho kayong bibitaw. Maghahanap po ako ng gamot. Tulong! Tinamaan ang balikat ko. Ramdam ko ang kagat niya. Kumakalat na ang impeksyon sa aking katawan. At hindi pang karaniwang gamot ang sagot dito. Oo, pero ano hong gagawin ko, Kaising? Denden, ituro mo kay Papa mo ang gamot na ginawa natin. Tulungan mo siya. Tulungan mo siya kung paano ilagay. Alam mo naman, hindi ba? Bilisan ninyo. Hindi ko na kaya. Nagdidilim na ang paningin ko. Papa, kuhanin niyo po yung gamot sa lamesa. Kailangan niyo pong hawakan ng mabuti si Lola. Bakit? Ano ba mangyayari? Iiwas po siya dahil mapakla para sa kanya yung gamot. Ipipilit mo po yun sa bibig niya. O sige, gagawin ko. Kaising, patawarin mo ako pero pupwersahin ko ho ito. Bilisan mo, Noel. Bilisan mo. Nararamdaman ko na. Papa, ngayon na po. Wala na siyang oras at nanganganib na siya. Naghihingalo na si Kaising at nilalabanan niya ang impeksyon pero sadyang mabilis ito. Napainom ko siya ng gamot pero bigla siyang nanigas. Matapos nito ay umangat ang ulo niya. Nanlilisik ang mga mata niya. Naglalaway siya na tumingin sa amin at para bang nawawala siya sa sarili. Tinitingnan niya ang leeg ko na para bang gusto niyang kagatin. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Hindi ko maiwasang isipin na nagkatotoo na naman ang sinabi ni Denden. Malabo ang kinabukasan ng pinunong babaylan at napakabilis ng lason na mula sa kagat ng pinunong tagamaling at mukhang nagiging aswang na rin ang matanda. Anak, ano pang ginawa niyo para magamot yung may mga sakit? Hindi kasi gumagana yung gamot eh. Kailangan natin maagapan bago mahuli yung lahat. Mas matindi epekto ng kagat sa kanya dahil sa tagamaling mismo yung kagat. May orasyon po, Papa. May narinig akong orasyon na paulit-ulit niyang binabanggit habang binibigay yung gamot sa may sakit. Ano? Naalala mo ba? Kaya mo bang gawin, anak? Hindi po, Papa. Hindi ko po alam. Masyadong marami at hindi niya tinuro sa akin yun. Pero anak, subukan mo lang. Hugutin mo sa isipan mo. Malakas ka at makapangyarihan. Naniniwala ako sa abilidad mo. Kailangan natin maligtas si Kaising. Oo po, Papa. Susubukan ko po. Nagsimulang magbanggit ng mga dasal ang bata. Namangha ako sa pinapakitang gilas ng anak ko. Umabot pa sa sinisigaw na niya ang mga orasyon at sinubukan niya ang lahat. May isang nagpangisay at nagpagalit kay Kaising. Kaya inulit-ulit niya ito at hinawakan si Kaising sa muka. Pero umiiwas ang matanda. Hindi huminto si Denden habang hinigpitan ko ang hawak kay Kaising. Sa isang iglap, huminto ang lahat. Sabay na biglang nahulog sa sahig ang matanda at bata. Nanghihina pero hindi na nanlilisik ang mga mata ni Kaising. Tila ba nagising na siya mula sa isang bangungot. Lola? Lola, ayos ka na po ba? Nagawa mo, Iha. Napakagaling mo. Diyos ko, Denden. Ibang klase ka talaga, anak. Pero Papa, napagod po ako. Matapos itong sabihin ay napahiga ang bata. Kasabay nito ay inagaw ng pansin ko ang patuloy na paggiba ng mga aswang sa pintuan. Unti-unti nang natatagos ng mga aswang mula sa labas ang loob ng bahay dahil sa tuluyang paghihina ni Kaising at ng proteksyon nito sa loob. Pero sa gitna ng gulo, may nangyaring hindi ko inaasahan. Hindi lang mga boses ng aswang ang narinig ko, kundi pati ng mga kabaryo namin sa labas. Nilalabanan ng mga tao ang mga tagamaling. Nagsilabasan sila ng gumaling sa mga sakit at tumulong sa laban. Pero tuluyan nang nanghina si Kaising. Kaising, kumapit lang po kayo. Nandito na yung mga kasamaan natin. Tinutulungan nila tayo. Iho, kailangan ko ng
Ilang minuto para makapagpahinga. Hindi ko na kaya. Oo, ako na hong bala. Pipigilan ko ho sila. Pasensya ka na talaga. Hindi ko na kaya. Tuluyan ang bumigay ang katawan ng matanda. Nawalan siya ng malay sa pagod at pinagdaanan ng katawan niya. Hinablot ko naman si Denden at nilagay sa aking likod. Hindi naman nagtagal. Nagiba na nga ng mga aswang ang pintuan. Dito nagsimula ang totoong laban ko. Gamit ang bolo ay prinotektahan ko si Denden. Pero nahirapan ako dahil may mga nagtangkare na kainin si Kaising at Grace na nakahiga sa isang sulok. Unti-unti na akong nauubusan ng lakas, pero patuloy pa rin ako. Hinarang ko ang katawan ko para hindi sila masaktan. Marami akong napatay, pero sa kasawiang palad ay may nakakuha kay Denden. Hoy, aswang! Bitawan mo ang anak ko! Grace? Mama! Andito na ako, anak. Gising na si Mama. Hoy, ikaw, aswang! Bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay pa. Pero bitawan mo ang bata. Huwag mo siyang sasaktan kundi magsisisi ka. Pagewang-gewang ang pagtayo ni Grace pero handa siyang makipaglaban. May dinampot siya sa sahig. Lumapit siya sa aswang na may hawak kay Denden. Natapos kong tagain ng kalaban ko at sasaklolo na sana ako sa kanila nang makita ko na dinumog si Grace. Nagsaboy siya ng langis na sumusunog sa mukha ng mga aswang at agad na tumakbo paalis ang bata. Pero dahil bulag, hindi niya alam kung saan panig siya pupunta. Sabay naman kami ni Grace na tumakbo papunta kay Denden. Pero nahuli kami dahil may isang malaking tagamaling ang nakahablot sa kanya. Nagwala naman si Grace dahil dito. Pinagtataga niya ang lahat ng humarang sa kanya. Hindi naman ako nagpatalo at inubos ko ang mga aswang na pumipigil sa amin na maabot ang anak namin. Pero patuloy ang pag-atake ng mga aswang sa amin. Grace, Yoko! Sa gilid mo! Anak! Sundan mo yung boses ko! Sundan mo lang! Denden, dapa! Pakinggan mo yung boses namin! Kasabay ng pagdapa ng bata ang pagtaga ko sa aswang na may hawak sa kanya. Gumapang si Denden patungo sa nanay niya habang tinatapos ko ang malaking tagamaling. Sa gitna ng gulo, tuluyan nang namulat si Kaising. Nanghihina pa rin siya pero tumabi siya kay Grace. Inangat niya ang kanyang mga kamay at nakuha ni Grace ang senyas ng matanda at sabay silang nag-orasyon. Kinuha ko naman ang lana na nahulog sa sahig at sinaboy ko ito sa mga aswang. Nalusaw ang kanilang mga mata at sumunod nito, inatake ko ang mga natitirang aswang. Pero hindi na kailangan dahil may ginagawa ang mga babaylan sa kanila. Pati sa mga aswang sa labas ng bahay, unti-unti silang nanghihina hanggang sa madali na silang tinapos ng mga kabaryo namin. Walang natira sa mga aswang na nang-api sa amin, pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Napaurong si Grace sa panghihina at agad ko naman siyang sinalo. Grace? Halika dito. Umupo ka muna. Nangihina ka pa eh. Hindi pa tapos, Noel. Marami pang kailangang gamutin. Si Kaising. Ayos lang ako. Diyos ko, ginawa nilang bato ang ibang tao. Kailangan natin silang gamutin sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, Grace. Ako na. Mama? Mama, nakabalik ka na po talaga? Oo, anak, nandito na ako. Hindi na kita iiwan ulit. Mga kasamahan, ligtas na tayo. At maraming salamat sa inyong pagtulong. Kakaunti lang ang nasugatan sa mga kasamahan namin. Naagapan sila ng gamutan at pati na rin ang paninigas ng ibang tao. Hindi na sila tuluyang naging bato. Masayang-masaya ang lahat sa nangyari dahil naubos ang mga aswang na sumalakay sa amin. Pero sa gitna ng kasiyahan at pagdiriwang ng mga tao sa labas ng bahay ni Kaising, bigla kong nakitang napaupo si Denden sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang mga tenga at pilit na kinukusot ang kanyang mga mata. Umiling siya ng umiling. Niyakap siya ni Grace at inilayo sa mga ingay. Meron pa.
Mas marami sila. Mas marami sila, Mama. Mga aswang pa. At aatakihin din nila tayo. Ano? Seryoso ka ba, anak? Paano? Naubos na natin yung tagamaling na. Kailangan natin siya paniwalaan. Noel, espesyal si Denden. Hindi ko alam kung paano pero may abilidad siya. Hindi mo na ako kailangang kumbinsihin. Alam kong isang manlalakbay si Denden. Pero paano may aswang pa kung natalo na natin silang lahat dito? Ang mga tigbanwa, maaaring natudugan nila na may nangyayari dito at makikisali sila sa pagsalakay. Ang titigas talaga ng mga mukha ng mga aswang na yon. Oo, posible yon. Anak, ang mga tigbanwa ba ang sinasabi mo? Hindi ko po alam ang tawag. Pero kamukha sila ng mga aswang na yan. At iisa lang din po ang mga mata nila. Nasa gubat na sila. Nakita ko po sila. Papalapit na pero nagtatago po sila. Kung gayon, hindi pa tapos ang laban. Kailangan malaman ito ng mga tao. Mga kasamahan, makinig kayo lahat! Napag-alaman namin na sasalakay ang mga tigbanwa. Kailangan ulit natin magtulong-tulong. Kailangan nating protektahan ang lugar natin ulit. Sawang-sawa na ako sa pagtitiis sa takot tuwing malapit na yung kabilugan ng buwan. Kaya ngayon, tama na ito. Panahon na para mamuhay tayo na walang takot sa sarili natin lugar! Ubusin na natin ang mga tigbanwa para matapos na to. Karapatan nating mamuhay ng maayos dito. Nagawa na natin pagtulungan yung mga tagamaling na mas malakas. Kaya kayang-kaya na natin itong mga tigbanwa. Ilabas nyo lahat ng ating alagang mga aso! Noel, sasama ako. Hindi, Grace. Hindi na ako papayag na malagay ka ulit sa alanganin. Dito ka lang. Dito kayo ni Denden kung saan kayo ligtas. Kung meron man tayong natutunan sa nangyari kanina, yun ay dapat tayong magtulungan. Mas malakas tayo kung magsasama-sama tayong lahat. Tama si Grace, Noel. Lalo na ang kapangyarihan ng mga babaylan. Mas gumagana ito pag nagsanib puwersa kami. Pero marami na kayong pinagdaanan eh. Hayaan nyo muna kami makapaglaban. Kailangan nyo magpahinga. Kaising, hindi pa tuluyang magaling yung mga sugat nyo. At Grace, alam ko nang lalata ka pa. Hanggat kaya namin at buhay pa kami ay lalaban kami. Lahat tayo dapat lumaban para sa baryo natin. At hindi kami papayag na kayo lang. At hindi niyo po sila mahahanap kung hindi ko ituturo. Mauunahan nila kayo sa kagubatan kung hindi niyo alam. Pati ikaw, Denden. Anak, ilang beses nang pinagtangkaan yung buhay mo. Hindi na ako makakapayag. Ayoko mang isama ang anak natin sa peligro pero lahat ng sinabi niya mukhang nagkakatotoo. Kailangan nating magtiwala sa kanya, Noel. At lagi naman tayong nakabantay sa kanya kahit anong mangyari. Labag man sa loob ko, pumayag na rin ako. Nagsilabasan sa kanilang mga bahay-bahay ang iba pang tao. Sumama naman sa amin ang mga nakarinig sa aming plano. Dala-dala nila ang kanilang mga aso na parang mga ngaso kaming lahat. At yun na nga ang nangyari. Laking gulat ng mga tigbanwa nang sumulpot kami sa pinagtataguan nila. At tama nga ang tinuro ni Denden. Naunang umatake ang mga aso at dito na sila nagpulasan. Pinalibutan namin sila at inisa-isang puksain. Wala silang naging laban at tuluyan nang nabaliktad ang sitwasyon. Ang mga aswang na ang natakot sa mga tao. Sa wakas, naubos na sila! Malaya na tayo mga kabaryo! Pero hindi tayo pwedeng magpakasiguro, Noel. Posibleng may mga nagtatago pa. Lalo na sa kagubatang to, marami silang pwedeng pagsuotan na lugar. Tama si Grace. At madali para sa mga tigbanwa na gumawa ulit ng mga tagamaling. Kung gayon, simula ngayon, hindi ako papayag na maulit muli ito. Kahit kailan hindi na tayo susunod sa mga aswang. Hindi na tayo mamumuhay sa takot. Gagawa ako ng grupo ng mga bantay laban sa mga pesting aswang na yan. Magpapatrol kami araw-araw para manatiling ligtas yung lugar natin. Sang-ayon kaming mga babaylan at tutulong kami. Hindi na tayo magpapaapi sa mga aswang na yan kahit kailan at uubusin natin ang lahi nila. Bawiin natin ang lugar ng ating mga ninuno dahil karapatan natin ito. Hindi na nila tayo magugulat ulit. Lagi na lang tayo magiging handa. At higit pa doon,
makukuha na natin yung kapayapaan na pinapangarap natin. Higit sa kahit anong selebrasyon na nangyari, pinakamasaya kami na nakabalik na si Grace sa amin. Nakumpleto na ang pamilya namin. Hindi mapaglagyan ang saya ni Denden dahil magkakasama na kami ulit. At sa huli, tinupad ko ang pangako na gumawa ng grupo na magiging bantay sa kagubatan. Ginawa naming misyon na maya't mayay suyurin ang gubat sa aming baryo, pati na rin ang mga karatig na lugar, para ubusin ang mga natitirang mga aswang. Para hindi na rin sila muling makagawa ng mga ibang uri ng kampon ng kadiliman, hanggang sa masasabi naming naubos na nga ang mga aswang sa lugar namin. Papa, dalian niyo po! Oh, Den, anak, ano ba nangyari? May pangitain ka ba ulit? Huwag kang matakot. Sabihin mo lang kay Papa. Rambo, huwag kang nga malikot dyan. Hindi po, Papa. Sumunod po kayo sa akin. Masaya lang po si Rambo kasi may nangyayari. Kinabahan naman ako sa'yo. Ano ba kasi nangyayari? Sabihin mo agad kung may pangitain ka para handa ako teka nga, nasan ba yung bolo ko? Tsaka saan ba tayo pupunta? May aswang ba doon? Halika na po, Papa. Bilisan niyo po. Walang aswang at wag po kayong praning. Hindi mo naman kailangan yung bolo mo eh. Eto na. Nasaan ba yung mama mo? Sandali lang. Uy, saan mo ba ako dadalhin? Talagang hindi ko maiwasan maging handa. Sa dami ba naman ng pinagdaanan natin? Oo na po, Papa. Pero takpan niyo po yung mga mata niyo para parehas tayo. Bilisan niyo po, halika na. Diyos ko naman, anak. Nakaka-nervyos ka naman. Kung hindi lang buo yung tiwala ko sa'yo, hindi ako susunod sa mga Nabigla ako sa pagbukas ng aking mga mata. Dinala pala ako ni Denden sa bahay ni Kaising. At doon ay nakapulong ang mga kabaryo namin. Pero hindi para sa seremonya ng pagpapaalam o pag-aalay sa aswang. Pero mukhang isang handaan ang dinaluhan namin. Napakaraming pagkain, nagsisitawanan ang mga tao at masayang-masaya ang lahat. Nakita ko ang mga alak at pwede na ring uminom ang mga tao. Hindi katulad ng dati na dapat laging nag-iingat. Pwede nang magkaroon ng kasiyahan at hindi na kailangang laging matakot sa nilalang ng kadiliman. Naisip namin, Noel, na gumawa naman tayo ng pista. Dahil puro na lang alay sa mga aswang. Ritual para sa aswang. Lahat na lang para sa aswang. Bawat kilos natin konektado sa kanila dati. Ngayon gumawa naman tayo ng mga bagay para sa atin lamang. Isang pagdiriwang at pasasalamat sa lahat ng nangyari sa atin dahil nakaligtas tayo sa kapahamakan at nabago natin ang pamumuhay natin. At gusto rin naming magpasalamat sa inyong mag-ama, Noel at Denden. Dahil napakalaki ng ginawa nyo para makamta natin yung kalayaan na matagal na nating inaasam. Hindi magiging posible ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyong dalawa. Ano? Wala naman ako kinalaman dun